Hits TV. Oh yeah, showbiz. Hello po sa lahat po ng mga supporters at sa lahat ng mga nagmamahal kay Miss Catherine Bernardo, kung saan isa na naman pong panibagong issue, no? Grabe, talagang bantay sarado talaga ng mga netizen ang isang Catherine. It only shows sa ganun talaga ka-relevant ang pangalan ng isang Catherine Bernardo para talagang pagtuunan ng so much attention. Kasi ang dami kasing mga nagtatanong ngayon, what happened to Miss Catherine Bernardo and Mama Min? Kasi sinasabi nila dito na parang meron daw pagdedmahan na nagaganap between Mama Min at sa kapatid nito na si yung isang kapatid niya, dahil nakita nga raw sila na parang nagbanding yung mag-ina nang hindi kasama si Catherine. So yun yung ating pag-uusapan maya-maya lang. Sa mundo But before ng that, showbiz, hindi talaga mawawala ang mga intriga. Lalo na kung ang sangkot ay isa sa pinakamalaking bituin sa industriya tulad ni Miss Catherine Bernardo. Kamakailan lamang ay umugong sa social media at ilang entertainment sites, no, ang pagdededma ng kanyang ina na si Mama Min Bernardo sa kanyang kaarawan, pati na rin ang pagkakaitsipwera umano ng aktres sa isang salon banding ng kanyang pamilya. Pero gaano nga ba ito katotoo at ano ang mas malalim na konteksto sa likod ng mga balitang ito? Kasi 'di ba parang nasasanay kasi tayo na kapag birthday ni Catherine, laging may pay-greeting si Mama Min. But this time, nagtaka po yung mga netizen bakit wala. At si Catherine po, no mga panahon na yan, ay nasa feeling ni Mayor Mark Alcala na talaga naman pinatotohanan. Hindi po yun AI, totoo po lahat yun. And kung yun talaga yung magpapasaya kay Catherine at doon talaga siya sasaya, ibigay na natin sa kanya yun. Kaso nga lang, hindi siya tinatantanan ng issue patungkol dito na parang sinasabing nasisira yung relationship ni Mama Min at saka ni Miss Catherine dahil po dito sa lalaking pinili niya. Yun yung isa sa mga pino-point out ng ilang mga netizen. Meron din naman mga netizen na hindi naman talaga naniniwala doon. Kasi alam natin kung gaano ka-supportive ang isang Mama Min sa kay Catherine. So ito na, no, bakit walang greeting si Mama Min? Isa sa mga unang napansin ng netizen ay tila kawalan ng birthday greetings mula kay Mama Min para sa kay Catherine noong kanyang kaarawan noong March 26. Ayon sa ulat, maraming fans ang nagtaka dahil nakasanayan na nilang makita ang mga sweet at emotional na mensahe ng ina para sa kanyang anak taon-taon. Sa showbiz culture, lalo na sa Pilipinas, mahalaga ang ganitong public display of affection, lalo na sa pagitan ng magulang at anak. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit mabilis itong napansin at ginawa ng iba't ibang interpretasyon. May ilang pang mga netizen na nagsabing posible daw di umanong may tampuhan o hindi pagkakaunawaan ng mag-ina. Ang iba naman ay nagbigay ng mas malalim na haka-haka na may kinalaman umano sa personal na buhay ni Catherine, kabilang na ang kanyang rumored relationship. May ilang pang netizen na nagsasabing talaga namang kung susuriin kasi nating mabuti, no, wala na bang konkretong ebidensya na nagpapatunay na may seryosong ang alitan ng dalawa. Wala naman talaga tayo kasi hindi naman natin kasama si Mama Min at si Catherine Bernardo, 'di ba? Hindi naman natin alam kung ano talagang nagaganap sa buhay nilang dalawa, 'di ba? So wala talagang konkretong mga ebidensya na nagpapatunay na may seryosong alitan ng dalawa. Sa katunayan, ayon sa ibang ulat, kahit walang public greetings, ay nakikitang nagka-like si Mama Min sa mga birthday posts para kay Catherine. Isang simpleng indikasyon na hindi naman siya totally deadma. Diba? So, nasundan pa ito, no, ng isang salon banding mula po sa kapatid ni Catherine at sa ina niyang si Mama Min. Mas lalo pang uminit ang intriga ng kumalat ang balita tungkol sa salon banding ni na Mama Min at ni ate ni Catherine na si Kay Bernardo sa BGC. Ang tanong tuloy ng marami, bakit wala si Catherine? Ayon sa ulat, mas lalong naging kahinahinala ito dahil ang salon na pinuntahan ng mag-ina ay isa ring lugar na madalas puntahan ni Catherine. Kaya naman nagtanong ang mga netizen kung bakit hindi siya kasama, lalo na't malapit lang ito sa kanilang tinitirhan. Dahil dito ay muling mabuhay ang mga chismis tungkol sa umano'y tampuhan ng mag-ina. Ang iba pa nga ay nag-ugnay nito sa mga personal na issue ni Catherine, kabilang ang kanyang rumored love
life. Ngunit agad ding nilinaw ng ilang impormasyon na may valid na dahilan kung bakit hindi kasama si Catherine sa parehong salon bonding dahil siya po ay nasa taping. Yung salon kasi na pinuntahan ni Mama Min tsaka ni Miss Kay ay malapit lang doon sa tinitiran ni Miss Catherine, no? Which is, kung isipin po ninyo, maaaring si Mama Min at si Ate Kay ay galing din doon sa bahay ni Catherine. Kaya doon sila nagpasalon. Wala si Catherine doon dahil hindi pa naman kumaga nagtatrabaho yung anak nila eh. So ito po ay isa sa mga, kung susuriin natin, kung iimbestigahan natin, wala talagang katotohanan na may tampuhan nga yung mag-iina, 'di ba? Dahil nandun malapit nga sila sa bahay ni Catherine, eh. Imposible naman na hindi pa pupunta si Mama Min doon, eh malapit ka na. At the same time, imposible din na walang access si Mama Min doon po sa tinitira ni Catherine. Dahil lahat po ng mga ini-invest ni Catherine ay talagang si Mama Min ang nakikipag-usap ng mga magulang ni Catherine. Kaya imposibleng wala siyang access doon sa condo na yon, 'di ba? So doon pa lang po eh makikita natin talaga na walang katotohanan, ano? Yung sinasabi ng ilan na nagkakaroon daw ng tampuhan ay tsipwera daw. Buti na lang isang actress ang nag-post na talagang kaya wala si Catherine na hindi kasama ni Mama Min at ni Miss Kay dahil nasa taping siya ng kanya pong ng kanyang teleserye. So, dahil dito, muling nabuhay ang mga chismis tungkol sa tampuhan ng mag-ina, no? Ngunit agad ding nalinaw ng ilang impormasyon na may valid na dahilan kung bakit hindi nakasama si Catherine sa parehong salon bonding. Siya ay nasa taping ng kanyang proyekto kasama ang ilang artista tulad ni Direk Dalil Dulu at Dimples Romana. Ibig sabihin, hindi siya itsipwera, kundi simpleng may trabaho lamang si Catherine. Dagdag pa sa usap-usapan na pag-alaman na ipinagdiwang ni Catherine ang kanyang kaarawan sa ibang bansa kasama ang kanyang glam team at mga kaibigan. Dahil dito, natural lamang na hindi niya nakasama ang kanyang pamilya sa mismong araw ng kanyang birthday. Sa ganitong sitwasyon, hindi rin nakakagulat kung bakit hindi sila nagkaroon ng sabayang selebrasyon o bonding. Ngunit, sa mata ng publiko, ang ganitong setup ay madaling bigyan ng mali siya. Lalo na kung may mga kulang na detalye tulad ng kawalan ng social media greetings. No, kasi isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumalaki ang mga ganitong klase ng issue, ito po yung tinatawag na impluwensya ng social media. Sa panahon ngayon na halos lahat ng kilos ng celebrity ay binibigyan ng kahulugan kahit ang kawalan ng isang simpleng post. Kung dati ay pribado ang relasyon ng pamilya, ngayon ay tila obligado ng ipakita ito online. At kapag may kulang doon, nagsisimula ang intriga. Sa kaso ni na Mami Min at Catherine, ang kawalan ng birthday greetings ay agad na naging ebidensya para sa ilan na may problema ang kanilang relasyon kahit wala namang kumpirmasyon mula sa mismong mga sangkot. So, masyado lang talagang, masyado lang pinapalaki yung issue. Pero ang totoo, wala naman talagang issue between Mama Min, Catherine, at sa kanyang kapatid. Maaaring meron silang naging selebrasyon na minsan kasi may mga post din si Mama Min na late post na niya nang pinupopost yung mga celebrations or birthday celebration para sa kanyang mga anak. Diba? Kasi parang that's really part of kumbaga parang maaaring may mga naganap naman prior to that, hindi lang natin alam na yun pala ay early celebration ng pamilya nila, 'di ba? Pero all in all, masasabi natin na still ay hindi pa man natin nakikita kasi mismo si Catherine, hindi niya pa nga ipinapakilala formally si Mayor Mark Alcala as his boyfriend. Ngayon, paano tayo makakita ng mga ebidensya na tanggap talaga ni Mama Min itong si Mayor kung mismo si Catherine hindi pa siya pinapakilala sa publiko? So yun dapat nating isipin. Kaya magdaan-daan lang tayo sa mga pananalita towards Catherine kasi we do not know kung ano ba talaga ang